my name is Trudy and today I just want to share with you guys paano nga ba mag-apply ng Schengen visa. Anyway, I'm a Filipina living here in Germany. And last December 2024, nag-apply kami ng visa para sa aking anak na 19-year-old na nasa Pilipinas para mag-spend ng Christmas dito sa Germany. First thing, kailangan i-make sure mo na ang iyong passport ay valid. Nag-start ako mag-comply ng mga documents noong November kasi napag-desisyon na namin in the middle of November na dito na lang siya magpasko. First, pumunta muna ako sa website, of course, ng German Embassy Philippines. Makikita mo naman yan sa Google and nandun lahat ng requirements na kailangan. Kinumpleto ko muna yung mga requirements dito sa Germany na kailangan kagaya ng Verpflichtung Erklärung or Formal Obligation, Travel Health Insurance, IDs ko, passport copy. Gumawa din ako ng invitation letter which is informal. And then, inilagay ko doon na ini-invite ko yung aking anak for Christmas vacation here, New Year, and of course, birthday ng kanyang kapatid. Habang pinaprepare ko yung mga documents dito sa Germany, pinaprepare din naman ng anak ko sa Pilipinas yung mga kailangan niya. Kagaya ng also letter. Nagsulat din siya ng letter doon bakit kailangan niya pumunta dito sa Germany, ba't gusto niya pumunta, at bakit siya uuwi. Kailangan meron kang reason na uuwi ka. Ang reason ng aking anak is nag-i-school kasi siya. Nasa university siya at the moment. At meron siyang proof of enrollment or certificate of enrollment, school IDs, and proof na bakasyon lang sila and kailangan niyang bumalik for enrollment again for the second sem. Nag-provide din pala ako ng flight ticket, reservation lang yon. Hindi pa siya confirmed flight. And syempre, meron din fill upan online and nandun ngayon sa website ng German Embassy Philippines. At yung anak ko yung gumawa nun online, hindi naman siya ganun kahirap. Kailangan lang doon fill upan yung name mo and yung mga infos ko. After kong makompleto yung mga documents, nakompleto ko siya, I think, November 18. Tapos, sinend ko na siya sa DHL and nakarating naman siya on time. Tapos, saka lang kami gumawa ng appointment sa BFS Global. So, ito yung nasa Makati. Kasi hindi naman Manila, pero Bulacan area kasi kami. So, kailangan namin mag-book sa Makati. Kailangan din palang maghanda ng pera para sa visa fee. So, ang binayaran namin is 90 euro for visa fee. Tapos, yung BFS Global appointment, kailangan mo din bayaran ng extra. I think 1,550. I'm not sure, but 1,500 something. And after mo naman na makapag-book ng appointment, make sure na kompleto yung requirements mo. Kasi hindi nila i-accept kapag hindi kompleto ang requirements mo. They only accept complete documents. So, nakakuha kami ng appointment ng December 2 and that was Monday. Tapos, yung visa niya is na-approve ng December 5. So, 3 days lang. Ganun kabilis. Pero yung passport niya kasi is delivery. So, nagbayad din kami ng extra for delivery. That is 300 plus. And then, dineliver lang yung passport. Nakarating siya ng December 6 or 7, I think. Ang kagandahan sa atin is open ang LBC or yung delivery, yung mga courier natin ng Sabado or Linggo. So, after nga niyang ma-receive yung kanyang passport, ay nakalagay nga doon ang kanyang visa ang sticker visa niya. Kaya we were so happy talaga. Sobrang smooth din nung appointment niya sa BFS Global. Shoutout sa mga taga BFS Global. Good job! Sobrang smooth din nung pagkuha ko ng documents dito sa Ausländerbehörde. Sa pagkuha ko ng very important documents na Verpflichtung Erklärung or Formal Obligation. It's like meant to be. Kasi halos hindi kami nahirapan at medyo stressy naman siya kasi ang daming documents. Kailangan palang ibukod yung photocopy at saka yung originals. Kailangan din pala ng pictures, syempre. And ano pa may mga kailangan? Syempre pera. So, if meron kayong mga tanong, message nyo lang ako or mag-comment kayo sa video na to. And I would love to make video again about BFS Global, kung paano ba yung appointment at ano ba mga kailangang ihanda. Kasi hindi na kasya dito sa video na to. Masyado siya mahaba, bes.